Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong pinansyal. Narito tayo para pakinggan at bigyang atensyon ang ating mga kaibigan na maaaring maging inspirasyon o aral para sa ating lahat. Magandang araw po sa inyo, Ate Carol. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, pati na rin po ang inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang James. Binata at nasa mid-30s na rin po. Ako po ay isang anak ng mayor dito sa Luzon. Hindi ko na po babanggitin kung saan ang eksaktong lugar nito kasi madali po akong makikilala. Lumaki po ako sa pamilya na takot sa sasabihin ng ibang tao. Ang pamilya po namin ay nasa politika. Kasalukuyang nakaupo ang aking ama bilang mayor ng aming bayan. Napili ko pong sumulat dito kasi nakita ko po na kukonti pa at nag-uumpisa pa lang po kayo, Ate Carol. Bata pa lamang po ako ay nakukuha ko na at nabibili ko na ang mga gusto ko. Maski sa mga gala or mga travel na gusto kong puntahan, kahit sa ibang bansa pa ay nagagawa ko. Marangya po ang buhay na kinagisnan ko. Pero kung tatanungin niyo po ako kung ako ay masaya, masaya naman po kasi nakukuha ko ang gusto ko. Pero ang hirap kasi halos lahat ng mata ay nakatingin sa amin. Hindi ako makakilos na naaayon sa gusto ko. Nagsimula po ang financial struggle ko nung nalulung po ako sa sugal. Isang normal na araw lang po ito habang nanonood ako ng vlog ng kilalang tao at nag-promote po siya ng sugal. Na-curious po ako. Ano nga bang meron sa sugal? Kasi po, simula nung pinanganak ako ay hindi ko pa nararanasang magsugal. Sinubukan ko pong mag-scatter at ito nga po ang trending ngayon sa social media. Naglagay po ako ng 5K para malibang ang sarili ko. Nung una, nalilito pa po ako kasi hindi ko alam ang mechanics ng laro. Paano nga ba mananalo? Ano nga ba yung sinasabi nilang scatter? Hanggang sa nagpalipat-lipat po ako. At naging 1K na lang ang perang natira. Pero nung pagpindot ko po ulit sa scatter, ayun po, may mga free games. Nanalo po ako ng halagang 87K agad. Sabi ko, grabe, kaya pala maraming naa-addict dito kasi napakadaling manalo. Then sumunod na linggo, natripan ko po ulit maglaro. Kaya nag-cash in po ako ng 10K. Umabot po ito ng halagang 70K. Tuwang-tuwa ako at sabi ko pa nga sa sarili ko, madali lang pala talagang manalo. Magpapasko ng 2024 nang magbakasyon ng aming pamilya sa ibang bansa. Sobrang nabuboringan po ako. Kaya naman sabi ko, sige laro na lang ako. Nag-cash in ako ng 10K at natalo po ako. Wala pang ilang minuto ay nag-cash in ulit ako ng 10K. Natalo po ulit. Sabi ko sa sarili ko, 20K. Saglit lang yan mababawi. Then nag-cash in ulit ako ng 30K. Hanggang sa napatalo ko na po ay halagang 210,000 ng gabing iyon. Hindi na po ako makapag-load kasi 200K ang limit ng bangko ko. Sabi ko sa sarili ko, ang laki na ng talo ko kaya babawi ako. Nag-cash in ako ng 100K kinabukasan. At sabi ko, kailangan kong manalo at nag-try po ako sa ruleta. Itim at pula lang ang pamimilian. Nag-bet po ako ng 50,000 sa isang bet. At another 50K, pero natalo po lahat. First time kong makaranas pagpawisan habang nasa malamig na lugar. Sabi ko sa sarili ko, paano ko ito mababawi? Hanggang sa makauwi po kami ng Pinas. Sinubukan ko pong magkasino. 500,000 ang dala ko at di nagtagal, ubos po ito. Wala pang kalahating oras, Ate Carol. Nagpatuloy ang aking pagsusugal ng 8 buwan, hanggang sa nalaman na po ng pamilya ko. Sinisingil na kasi ako ng isa kong kaibigan na nagkakahalagang 1.8 million dahil hindi ko nga po ito mabayaran. Nasa 17 million na po ang utang ko. At hindi ko na po alam kung sasaluhin pa ako ng mga magulang ko. Nung nakaraang buwan lang po kasi may binayaran silang 3 milyon sa tita ko na naiutang ko rin dahil po sa sugal.
Sinabihan po nila ako na kung paaabutin ko pa ng 2026 ay hindi ko na magugustuhan ang mangyayari. Sana po ay wag niyo akong husgahan. Grabe po ang sugal na yan. 1 taon pa lang po ako mahigit natuto at ito na po ata ang tatapos sa buhay ko. Sa mga kabataan ang mga nakikinig po rito, hanggat maaga pa, itigil na po natin. Kasi ito po ang magpapahirap at magpapaliit ng mundo natin. Muli po, maraming salamat po sa inyo, Ate Carol. Naiiyak po ako habang ibinabahagi ko ang aking kwento. Napakabigat po talaga. Muli po, mag-ingat po tayong lahat at maging matalino sa bawat desisyon na ginagawa natin. Salamat po. Pakinggan natin yung sinabi ni James. Hanggat maaga pa at kaya pang tigilan, tigilan na po ang pagsusugal. Wala po itong mabuting maidudulot sa atin. Lalo na kung hindi po natin makontrol yung eagerness para makabawi. Dahil yun po ang lalo magpapalubog sa atin. Maraming salamat sa pagbahagi mo, James. Kung meron kayong mga kwentong gustong ibahagi sa ating tagapakinig, isend nyo lamang po ito sa financial.stories05@gmail.com. Ayun lamang po. Ikaw, kaibigan. Anong kwentong pinansyal mo?